araw nakatanggap ng tawag ang Central 911. Ang tumambad sa medic team, isang lalaki nakahandusay sa ilalim ng overpass. Nakayapak. Duguan ang ulo. Sa hagdan ng overpass, makikita ang isang pares ng tsinelas. May bakas din ang dugo sa poste. Ang mga pulis mula sa San Pedro Police Station ang rumesponde sa insidente. Nakilala sa alias na Roland ang lalaki. Sa mong investigador San Pedro namo, nagingon nga alis siya na nahulog sa kuwan sa underpass. Halos mabiyak ang ulo ng biktima. Pero ang dapat sana isasagiping si Roland, bangkay na pala, bagbuhat pa nang dumating ang rescue team. Si Janjan Perez na nagpakilalang kaibigan ng biktima, inabutan ng mga pulis sa lugar. Tinanong siya ng mga pulis at isinakay sa mobil. Consider suspect na siya. Nandun ako nagtrabaho sa palengke, doon sa loob. Pumunta ako rito pagkatapos, tinignan ko yung itsura kung kilala ko ba. Sa inisyal na pagsuri ng scene of the crime operative sa Soco, walang nakitang tama ng bala sa katawan ng biktima. Wala rin daw na nakasaksi sa insidente ay sa pulisya. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay para malaman ang kanyang ikinamatay. Hindi lang tawag sa telepono ang natanggap ng Central 911, sa ilang pagkakataon may walk-in din. Tulad ng nangyari sa isang lalaki na dinala sa headquarters sakay ng taxi. Walang malay ang pasyente. Lahat na daw masakit sa katawan niya. Na ano siya, na atake ng high blood. Tapos, nakulapse siya. Nagsuka. Pag-assess namin, positive naman yung pulse tsaka breathing. Pero totally unconscious yung pasyente. Hindi siya nag-respond sa pain stimulant tsaka sa verbal. Along the way, nag-jerk yung pasyente twice. Bale, nag-stiff yung kanyang whole body niya. Siguro right after mga 5 minutes from here to en route papunta ng sa hospital. Sa ospital, sinubukang i-revive ang pasyente. High blood. Parang cardiac arrest. Tapos pagdating namin doon, nakuma. Bandang alas 12 ng hating gabi ng araw rin yun, binawian ng buhay ang mister ni Carmen. Masakit to. Parang hindi ko tanggap, pero wala naman akong magagawa. Masakit talaga. Parang na-surprise ako. Hindi ko talaga alam na dito na lang. Tila na yuping lata, ganito ang itsura ng harapan ng isang pampaserong van na nirespondihan sa highway sa Bunawan, Davao City. Ang van, bumangga umano sa isang 10-wheeler truck. Ayon sa Bunawan PNP, papuntang Panakan ang truck. Mula naman sa Tagum City, ang van papuntang Davao. Kumaliwa ang truck para pumasok sa warehouse. Bago tuloy ang makapasok ang truck, biglang sumalpok ang van sa dulong bahagi ng truck. Malakas daw yung kwan, ma'am. Magpatakbo yung rider. Allegedly, ma'am, mga 80 to 100 daw yung takbo ng kwan. Pampasahirong van. Sa highway kung saan nangyari ang aksidente, 60 km per hour ang speed limit. Sa 5 pasahero ng van, 4 ang nasugatan na isinakay sa ambulansya ng Central 911 para dalhin sa ospital. Wasak kayo amo ang bad na disakyan. Kusumat ang padagan po alto. Sa layo pa lang nakita na namong katong truck na nagpaliko pero sundya po ng dagan sa among van. Parehong iimbestigahan ng 2 driver. Mabilis mo yung takbo niya. Pag ganun ko, nakakuha sa akin, bangga sa akin, bot na quit. Mabilis po yung takbo niyo? Kamara. Mga galo sa kamay ang tinamo ng driver ng van. Sa barangay Matina naman,
Tinawag ang kaso ng isang babae na namamanhid daw ang buong katawan. Rumesponde ang 911 at inabutan si Roda na nanghihina. Sumasakit daw yung ano niya, paa. Naninigas yung paa niya. Sinuri ang vital signs ng pasyente. Relax lang. Normal lang yung mga vital signs, wala may nakita mga konsay muha, irregularities. Oxygen sa mong lawas, 99%. Tapos ka nang manghi ko sakit. UTI man UTI. na siya. Walang sintomas sa UTI. Pero na sa muha kung padala ka ospital. Normal ka, yung nararamdaman talaga niya is may urinary tract infection siya kasi yung pag-i daw niya is nahihirapan siya at saka medyo masakit daw pag-i. Hirap naman sa paghinga ang iniinda ng 68 anyos na si Lola Meli. Ang pasyente sumailalim sa dialysis. Sinuri si Lola Meli sa loob ng ambulansya. Napag-alaman din na may asma siya. Bago pa man dumala ang kondisyon ng pasyente, mula noon hanggang ngayon, libre ang pagtawag sa Central 911. Kaya malaking tulong daw ito sa mga residente ng Davao. At ngayon may access na ang buong bansa sa mga numerong 911 tuwing may emergency, mas malawak na ang sakop ng pagsagip sa ngalan ng buhay at kaligtasan. Hindi bababa sa 700 ang kaso ng hit and run sa bansa mula taong 2011 hanggang 2013. Ayon po yan sa Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG.